daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat. Sa lahat po na tumututok at sumusubaybay pa rin sa ating programa, ang Daan sa Kaligtasan. Saan man po pinaroon sa pagkakataong ito, sana po ang pag-iingat ng Diyos ang sumasa atin. Welcome po muli ang lahat sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Sa atin po mga first-timer, welcome din po kayo. Sa pagkakataong po ito mga kapatid, tayo muli ay mag-aaral at lalo higit sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sana po kayo ay tumutok at doon po sa mga hindi Adventist, okay lang po kung hindi nyo ito panoorin. Subalit sa mga kapatid natin, ito po ay mahalagang maalaman natin at magkaroon po tayo ng pagkaunawa sa mga bagay na ito. Sapagkat ang pag-aaral po natin sa oras na ito ay may kinalaman sa paghahalintulad ng Panginoon. Paghahalintulad niya sa ating panahon at sa panahon ni Noah at sa kanilot. At ang paghahalintulad niya ay hindi lamang nakatuon mga kapatid sa physical na aspeto ng ating sanlibutan, sa literal na kalalagayan ng tao, sa mga practices, katulad ng pag-inom, pagkain, pag-aasawa, kundi ito rin po ay tumutukoy sa sitwasyon sa ating kalikasan, sa ating espiritual na buhay, sa loob at labas ng iglesia. Kaya sa pagkakataon po ito mga kaibigan, mga kapatid, sa muli po, ako inyong samahan upang tingnan natin at pag-aralan, alamin natin kung ano ang mga sitwasyon na inilihan tulad ng Panginoon sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot, sa ating kapanahunan na magpapakita na tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Subalit bago po tayo magpatuloy, sa muli po ating hingin ang patnubay ng ating Panginoon. Mahabagin po naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa pagkakataon pong ito, Ama, kami po muli ay lumalapit sa inyo upang humingi ng iyong patnubay, ng tulong, ng gabay ng banal na Espiritu. Na sa aming pag-aaral, bigyan po kami ng katalinuhan, ng bukas na isipan, ng pagkaunawa, ng fair judgment o Diyos. Upang sa pagbukas namin ang subject na ito, ay maging kaming mapagbantay sa mga nangyayari sa aming palibot. Pagpalain po kami, Panginoon, at samahan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pag-aaral sa oras na ito ay pinamagatang as in the days of Noah and Lot. Kapag ito ay nakatuon sa panahon natin na inilihan tulad ng Panginoon sa panahon nila. Kaya, ang sabi po dyan, what will the day be like? Ano ang kagaya ng araw ni Lot at ni Noah sa ating araw, mga kapanahunan? Ang sabi po ng Mateo 24:15, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel standing in the holy place, then let those who are in Judea flee to the mountain. Kung makita nyo na ang abomination that causes desolation na sinabi ni Daniel, ang sabi niya ay tumakas na kayo sa kabundukan. Ngunit titingnan natin ng isang karakteristik dito mga kapatid, na itong tinatawag na abomination. Ano po ba ang abomination? Sapagkat ang sabi sa Mateo, kapag nakita nyo na itong abomination, this will cause a desolation. Ito ay magresulta sa pagkawasak. Kaya, ang tanda na malapit na ang pagkawasak, itong abomination. Ano ang abomination na sinasabi dito? Sa Greek word, ang sabi diyan, ang abomination ay bilugma. Nang ibig sabihin, a detestable thing rooted in idolatry that goes against God's holy principle or institution. Opo, ang sabi diyan, ito ay idolatry na
sumasalungat sa institusyon na itinayo ng Panginoon. Alam natin sa Henesis na may dalawang institusyon siyang itinayo. Ito po ang institusyon ng marriage at institusyon ng Sabbath. Kaya, anumang bagay na practice na ito ay sumasalungat sa mga bagay na ito, ayon sa banal na kasulatan, ito po ay abomination. Kasuklam-suklam. Ano po? Sa mata ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ang order na nilagay ng Panginoon sa marriage at sa kasasabat, kapag ito ay binago, ito ay abomination. At kapag nakita natin ito, malapit na ang destruction. Ano po? Sabi dyan, Jesus says, it will be like in the days of Noah, like in Lot's day. Ano ang sinasabi niya? Ang sabi dyan, they ate, drank, and married until the day Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, drank, bought, sold, planted, and built. Ito po, parehas. Ang sabi dyan, soon, probation will come to a close. On that day, there will be no more change. People will remain the way they are. However, no one will not know that day. On that day, it will be business as usual. All the same, just like the days before. The things you do not now will be the things you will do then. Ang mga bagay na ating ginagawa ngayon, mga bagay na parang normal lang. Hindi natin namamalayan, napasara na pala ang awa ng ating Panginoon. At wala, kapag tayo ay nasarahan ng awa ng Panginoon, wala nang pagbabago. Ano po? Sabi dyan ng Patriarchs and Prophets, page 95, the men of the generation were not all in the fullest acceptation of the term idolaters. Many professed to be worshippers of God. Their minds had become so blinded by constant rejection of light that they really believed Noah's message to be a delusion. Sabi dyan ng ating propeta, hindi lahat ng tao sa panahon ni Noah ay mga idolaters, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ang iba sa kanila ay nagpapanggap na sumasamba sa buhay na Diyos. Subalit, sa kanilang patuloy na pagtanggi sa liwanag, dumating sila sa punto na ipinalagay nila na ang babala na sinasabi ni Noah ay kahibangan lamang. Kahibangan lamang. At yan ay mangyayari mga kapatid sa panahon natin. Ano ang sabi sa patuloy? They manifested their contempt for the warning of God by doing just as they had done before. Paulit-ulit na ginagawa. The warning was given, they continued to plant and build, but the period of the probation was about to expire. Walang pagbabago, normal lang. Business as usual, sabi nga kanina. Subalit hindi nila alam ng kanilang pang probation, ang kanilang palugit ay patapos na. Now, the servant of God made his last solemn appeal to the people. Animals obeyed the command of God, coming into the ark, while men were disobedient. Men had become so hardened by their persistent rejection of light that even this sin produced but a momentary impression. Nakita nila yung tanda na wala namang nag-akay sa mga hayop umakyat doon sa dahong, sa arka. Subalit, dahil sa kanilang pagmamatigas, pinalagay nila na yun ay isa lamang magandang pangitain o tanawin. Sabi yan, if you don't do it now, you'll become blind and paralyzed in your ways. You will not do it then. Whatever you do today will be what you will do that day. Business as usual. Soon, the door of probation will close. In that day, it will be just a regular day, business as usual. Kung hindi tayo magbabago ngayon, kung ganito pa rin ang ating kalagayan at wala sa ating pananaw ang mga bagay na ito, magsasara ang awa, subalit, ang ating kalagayan ay ganun pa rin. So, ang ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagbababala sa atin. Ito po ay panawagan niya. Ano po? Sa muli, uulitin ko, hindi ito para sirain ang bayan ng Diyos. Kundi ipakita sa atin ang mga maling sistema na nasa atin na dapat nating alisin. Sa ating pinag-aralan ng nakaraan, nakita natin na sinabi doon may mga Achan, may mga Judas na dapat mawala muna bago tayo hulugan ng huling ulan at bago tayo samahan ng Panginoon. May mga abomination
sa pagitan natin, sa gitna natin, na dapat alisin natin bago tayo pagpalain ng Panginoon. Sa oras mong ito, titingnan natin ano ang isa sa mga abomination na nasa gitna natin bilang iglesia. Ang sabi diyan, what is one of the abomination that is present in the Seventh-day Adventist denomination? Ano yung isang abomination? Adventist Union rejects World Church policy regarding women's ordination. Ito mga kapatid ay usapin, hindi lamang sa ilang lokal na iglesia, kundi ito ay pangbuong munong usapin ng ating denominasyon. At sa pagkakataon pong ito, titignan natin ang basihan. Kung ito nga ba ay tama, may biblical bang pundasyon na dapat tayo mag-ordina ng babae sa ating iglesia? At kung hindi man, ano ang dapat, ano ang tama? Na po? Marahil ang iba sa atin, kibit-balikat na lang sapagkat nangyari na. Ang ibang konferensya ay nag-ordina na sila ng babaeng pastor, ng elder. Ngayon, titingnan natin mga kapatid dahil marahil sa ibang konferensya, ito rin ay mangyari. Ano ba ang ating pipiliin? Ano ba ang ating katatayuan? Saan ba tayo tatayo? Saan pundasyon tayo tatayo? Sa polisiya ba ng tao? O kaya sa prinsipyo ng Biblia? Ano po? Kung titingnan natin kasi ang Biblia, ang sabi dyan, in the Old Testament, only men were ordained as priests and elders. Sa Lumang Tipan, ipinapakita sa atin ng mga talatang yan, Leviticus 8:30, Numbers 11, 16, 17, and 25, na tanging lalaki lang ang inuordinahan bilang pare at elder. Sa ngayon, pare, ibig sabihin, pastor. Lalaki lang. In the New Testament, also sa Bagong Tipan, only men were ordained as elders, evangelists, pastors, bishops, and leaders of the group of churches. So, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, tanging lalaki lang ang inuordinahan. Ibig sabihin, kung titingnan natin ang mga talatang ito, makikita natin na ang office of the pastor and elders is only for men. It's only for men. At hindi ito nababago. Ang sabi diyan, the vacant office of Judas Iscariot was filled by Matthias under the inspiration of the Holy Spirit. Nung si Judas ay mawala dahil siya nagpakamatay, kailangan mabuong muli yung 12 alagad. At sila'y pumili ng ipapalit. Ang sabi diyan, there were faithful women present in the upper room when Matthias was chosen. May mga babae doon na karapat-dapat. Kung sa ngayon, mga babaeng may kwalifikasyon para magpastor, mag-elder. Subalit, sabi diyan, but not one of them was considered as an option. Subalit, ni isa sa kanila ay hindi ikinonsidera para pagpilian. Ibig sabihin, pumili lang yung mga tao doon sa upper room, doon sa mga lalaki na nandoon. Ang sabi diyan, neither the opposite, the apostles, nor the women ask for diversity of gender in the leadership of God's church as many people today. Ang problema ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, yung tinatawag na gender equality. At mamaya titingnan natin kung saan ito nag-ugat, itong tinatawag na gender equality ito. Sapagkat ito ay hindi nila ikinonsidera. Tingnan natin, ano ba ang mga requirements na dapat maabot ng lalaki upang siya maging elder, pastor, or bishop? Ang sabi dyan, ng Titus 1:5-9, for this cause, left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting in ordain, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. Number 1, mga kapatid, ang sabi ni San Pablo kay Tito, kayo ay mag-ordina ng elder sa bawat syudad. Subalit, ito yung qualification. Dapat, siya ay matuwid, asawa ng isang babae. Therefore, maliwanag na ang qualification na binigyan ni San Pablo na pagpipilian ay lalaki. Sabi diyan, na may mga anak na hindi pinanggagalingan ng kaguluhan.
For a bishop must be blameless as a steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, nor striker, not given to filthy lucre. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hindi lang yung makasarili, nasa nasunod dapat ang kanyang sarili, hindi madaling magalit, hindi umiinom, hindi nangaaway, yeah? But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as been taught. Lalaki itong mga kapatid. Sabi niya dyan, isa pang karakteristik ang binigay niya sa atin sa unang Timoteo 3, 1 hanggang 5. This is a true saying, if man desires the office of bishop, kung sakali man daw mag-asam ang lalaki na maging pare o bishop o pastor ngayon, ang sabi niya, siya ay nag-aasam na magandang bagay. Subalit, ang sabi niya, a bishop must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, good behavior, given to hospitality, up in teats, not given to wine, nor striker, nor greedy, filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth with his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Ano po? Sinasabi ni San Pablo na kung ikaw ay mag-aasam na para maging pastor o elder, dapat marunong ka munang maghari o mag-lead ng iyong tahanan. Sapagkat hindi ka makakapamuno sa iglesia kung hindi mo kayang pamunuan ang iyong tahanan. Ibig sabihin, sinasabi ni San Pablo na itong tungkuling ito ay para sa lalaki. Sapagkat katulad ng Titos, ang sabi diyan, kailangan isang babae lang ang asawa niya. Hindi siya maraming asawa. At ginagawa niya ito. Dapat ang mga anak niya ay matitino. Ano po? Bagaman wala marahil na perpektong pastor na ganito ang kalagayan, subalit sinasabi dito na itong office na ito ay para sa lalaki. Ano po? Kung kaya nga, noong ako ay medyo bata-bata pa, ang isa sa qualification para ikaw ay maordinahan, ikaw ay may pamilya. May asawa ka at anak. Sapagkat ito ang basihan na dapat marunong kang munang mamuno sa tahanan mo, marunong kang maging ulo ng tahanan mo para maging mamuno ka sa iglesia. Subalit ngayon, nakikita natin ang pagbabago. Bukod sa nag-ordina tayo ng babae, minsan ngayon, kahit walang anak, inoordina na, o bagong kasal pa nga lang. Minsan ngayon, ibang pastor, nagmamadali para lang maordinahan, magpapakasal agad-agad. Ano po? So, ito yung mga kaibahan. Sabi dito, ano pa yung ibang biblical na requirements na binigay sa atin para mag-ordina? Sabi diyan, one that ruleth well his own house, having his children subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Ito mga kapatid, dahil, ang sabi niya sa baba, the order that God placed inside the home is the order that He expects to remain in the church. Because the church is an extension of the home. Ano po? Sinasabi niya na ang lalaki na marunong mamuno sa tahanan ay kailangang marunong siyang mamuno dahil kung marunong siyang mamuno sa simbahan. Bakit? Dahil ang iglesia, ang sabi niya, ay karugtong ng tahanan. Ibig sabihin, sabi diyan, the order of God, ang paraan ng Panginoon na binigay niya sa tahanan ay kailangan ding order sa iglesia. Na po, hindi pwedeng mabago. Sapagkat ang iglesia ay karugtong ng tahanan. Hindi pwedeng sa tahanan, ang lalaki ay namumuno, sa iglesia, babae. Because the order must be the same. Ano po? Tandaan po natin yan. Ngayon, ano ang pwedeng mangyari kapag nagsimula tayong mag-ordina ng babae? Ang sabi diyan. Ano ang masisira natin? Una, ang sabi diyan, the marriage institution in its order. O, kapag nag-ordina tayo ng babae, sisirain natin ang order ng marriage institution. Sabi kanina sa ating binasa, ang bilugma or abomination, any idolatrous practice
that go against the institution that God has ordained. Opo? So, ibig sabihin, kapag sinira mo itong institution ng marriage, ng pagsasama, pag-aasawa, dahil sa pag-ordina ng babae, ay sinisira mo ang institution ng Panginoon. At maliwanag na itong pag-oordina ng babae ay isang idolatry. Sapagkat it goes against the institution or the order that the institution of God. Ano po? So, maliwanag na ito ay idolatry. Ngayon, what is the order of the marriage institution? Ano ba ang order ng marriage institution? Diyan sa mga talata na yan, ng Genesis 3:16, Ephesians 5:20-24, 1 Corinthians 11:3, and 1 Corinthians 14:34, kung babasahin niyo po diyan, maliwanag na sinasabi diyan na the man must rule over the woman. Ang lalaki ay manguna sa babae. He must be the head of the wife of the woman. Sabi sa talata yan, siya dapat ang ulo ng babae. Ano po? Minsan, sabi ng iba, o sige niya, kung sabi ng Biblia na ang lalaki ang ulo, sabi ng babae, di ako naman ang leeg. Yung ulo, pinapagalaw ng leeg. Di ba? Pero hindi yan ang order ng Panginoon. If you are the head, you must be the source of initiative, government, ideas, in decision making. Di ba? Ikaw, ang lalaki. So, ito yung order na makikita natin sa mga talatang yan. Therefore, if this is the order of the home, this is also will be the order in the church. Ano po? That in the church, it must be the man who rule over the church. It must be the man who will be the head of the church, not a woman. Ano po? Maliwanag po yan. Ngayon, ano ang panganib na dala kung sakaling tayo ay mag-ordina ng babae sa ating iglesia? Ano ang panawagan sa atin? Ang sabi diyan sa Timoteo 2:12-14, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be silenced, for Adam was first formed, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. So maliwanag na sabi ni San Pablo, hindi ko pinamamanhik na yung babae, pag sinabing usurp, umakyat ka doon sa posisyon at lampasan mo ang posisyon ng lalaki. Sabi niya, hindi pwedeng lampasan ng babae ang posisyon ng lalaki. Ano po? Kundi, manahimik lang. Ibig sabihin, maliwanag na yung sinasabi ng talata kanina that it must be the man who will rule over the woman and must be the head of the family and the church. Yung babae, dapat ikaw ay sumasang-ayon lang. Hindi ka mag-usurp. Ang sabi dyan, ng Adventist Home, page 115, Eve had been perfectly happy by her husband's side in her Eden home. Nung dalangin mga kapatid, si Adan at si Eva, dinagay ng Panginoon si Eve sa side ni Adam. Side by side. Helpmeet ang tawag sa kanya. Kung ano ang kailangan ni Adam, nandyan sa kanyang side. To support, to encourage, nandyan sa side niya. Subalit sabi dito, but like restless modern Eve ngayon, she was flattered with the hope of entering a higher sphere. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng pananaw to usurp Adam. Dito, than that which God has assigned her. Ibig sabihin, yung posisyon na inilagay sa kanya ng Panginoon sa side ni Adam, ay gusto niyang umalis doon at umangat. Umangat, sabi dito. And attempting to rise above her original position, she fell far below it. A similar result will be reached by all who are unwilling to take up cheerfully their life duties in accordance with God's plan. Sabi ng Panginoon, inilagay dito si Eve. Subalit dahil gusto niyang lagpasan si Adam, ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinaalis siya sa kanyang posisyon at inilagay siya ng mas mababa. At ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Your desire will be your husband and he will rule over you. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Ibig sabihin, nandun ka na sa ilalim. Doon inilagay ng Panginoon sa Eva dahil sa kanyang pagmamataas.
Ang sabi niya dito, ito rin ang resulta, magiging resulta sa mga tao na hindi kontento sa kanilang kalagayan. Especially, he is referring to the women. Pag hindi ka na kontento sa iyong kalagayan, na magpasakop lang sa ilalim ng lalaki, sa tahanan man o sa iglesia, ibababa ka ng Panginoon sa dapat mong kalagyan. Opo? Kaya ang sabi diyan, the above paragraph states that Eve was created to be by Adam's side. Eve listened to Satan and desired to enter a higher sphere. Satan said to Eve, ye shall be as gods. That higher sphere was to be above Adam. Opo? Yung higher sphere. Kaya sabi niya, Eve, ye shall be as gods. Ibig sabihin, because Adam was a human, if she will be as gods, he will be higher than Adam. Ano po? At ito ay ninais niya. Subalit ang sabi diyan, in attempting to rise above all her original position, she fell far below it. At this point, the Lord said, thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Ano po? So ito ang kalalagayan. Ito ang kalalagayan na kahahantungan ng mga kapatid natin sa iglesia na babae na nagnanais na taasan ang posisyon ng lalaki. Opo? So ano kaya ang masasabi dito ng ating mga pioneer? Nandito ang sabi ng isa sa ating mga pioneer na si James White. Sabi niya na ito po ay sulat ni James White. Sabi niya, here again, we have the idea of subjection. Paul does not suffer a woman to teach or to usurp authority over the man. And we do not learn from the scriptures that women were ever ordained. Sabi niya, wala pa tayong nakita sa kasulatan mula Henesis hanggang kapahayagan na ang babae ay inordinahan. Ang sabi ni James White, ano po? Isa ito sa mga pioneers natin. Siya mismo ang nagsabi na wala sa Biblia na magpapatunay na ang babae ay inordinahan at pwedeng ordinahan. Sapagkat kung pwede, marahil ay kanyang isinulong na ang kanyang asawa na si Ellen White ay ordinahan. Pero hindi nangyari yon dahil alam nila, mag-asawa, na sa banal na kasulatan, walang babae na uordinahan at inordinahan. Sabi dito, and we do not learn from the scripture that women were ever ordained as apostles, evangelists, or elders. Neither do we believe that they should teach as such. Sabi dito, hindi pa tayo nakakita, hindi pwedeng ituro yun. Ano po? Sabi dito, naniniwala tayo na hindi natin pwedeng ituro yun. Dahil hindi natin nakita sa Biblia, so, neither do we believe that we should teach as such. Hindi tayo pwedeng magturo at sabihin na, pwede na tayo mag-ordina ng babae. Yet, they may act an important part in speaking the truth to others. Hindi naman sila inaalisan ng karapatan na magsalita dahil ang sabi dito ni James White, pwede naman sila magsalita ng katotohanan sa iba. But, in terms of being ordained as elders or pastors, cannot be. Because there is no evidence in the Bible that women were ordained. No po? And neither we will teach such. Hindi po mga kapatid. Ano? Subalit, ang problema kasi, sa ngayon, ay nangyari na. Ano po? Ibig sabihin, may mga konferensya tayo in abomination. Itong mga konferensyang ito ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. Una na dyan, ito pong babaeng ito. She was ordained as a pastor. Ano po? Ang pangalan niya, siya ang president of the Seventh-day Adventist Church Conference for the first time in the denomination's 150-year history. Siya ang kauna-unahan. Siya si Pastor Sandra Roberts. Was elected 72 to 28 as president of the Southeastern California Conference as a constituency session held on Sunday at La Sierra University Church in Riverside, California. So siya ang kauna-unahang inordinahan na babaeng pastor at maraming sumunod. Opo? Sa North American Division nga, nag-ordina sila ng transgender na elder. Yan ang abomination ngayon. And it is not in accordance to the order of God. Pero sabi mga kapatid dyan, at Sunday's constituency meeting, Pastor Ricardo Graham, President of the Pacific Union Conference,
passed on a message from Adventist World Church President Ted Wilson asking the conference not to move ahead with the election. So itong si Pastor Ricardo Graham ay nagpasa ng sulat na galing sa ating presidente upang wag munang ituloy ang eleksyon. Ang sabi niya, ni Pastor Pastor Wilson reiterated that the election of a woman president would not be recognized by the General Conference. Sabi niya, wag niyong ituloy yan dahil yung election na yan ay hindi kikilalanin ng General Conference. So dito mga kaibigan, mga kapatid, parang firm itong si Pastor Ted Wilson. Pero mamaya, tingnan natin. Sabi dyan, what is one of the potential dangers that threatens the church if it chooses to follow God's word and not ordain women as elders or pastors? What might happen if the General Conference approved that all of the women that have been ordained as elders and pastors should resign from their offices? Sabi, anong panganib ang kahaharapin ng ating general na komperensya kung ipapatanggal sa pwesto yung mga naordinahan na mga pastor at elder na babae? Ang sabi dyan, a lawsuit. Kakasuhan sila ang General Conference. A lawsuit might arise against the Seventh-day Adventist denomination on the point of discrimination because the church is partially a government entity of the United States. Ano po? Ibig sabihin, kung aalisin nila ito, ay hindi sila magiging patas sapagkat ang General Conference daw ay isang partial, may bahagi na paging entity ng gobyerno at pwede silang kasuhan. Kaya, bagaman, medyo matapang yung sulat ni Ted Wilson, subalit hindi siya kumbaga nagtagumpay, nakapag-order na pa rin ng babae sapagkat takot silang kasuhan. Ano pa ang pwedeng mangyari? Sabi dyan, what might happen if the Seventh-day Adventist denomination in 2015 during the General Conference session approved that all the women that have been ordained as elders and pastors should resign from the office? Kapag ginawa ito, bukod sa sila'y kakasuhan, mahahati ang iglesia ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, para sa akin, mas pabor sa aking mahati. Ano po? Kung yung pagkahati ay mahati yung mga nominal Adventist at mga true Adventist. Opo? Kung lumabas yung mga nominal, mas mabuti. Pero alam natin na may tamang panahon dyan. Opo? Ano ang pangunahing panganib nito? Ang sabi dyan, what will be the primary danger when the Seventh-day Adventist denomination, the worldwide body, authorize the ordination of women as elders and pastors? Since that policy would destroy the institution and order that God placed in the home, then those same leaders will take the next step and renounce God's Sabbath and urge their congregation to honor Sunday worship because the marriage institution and the Sabbath institution are twins. Ito ang pinakapangunahing panganib na ating kinahaharap, pina-iglesia. Yung mga leader natin na nagpahintulot na mag-ordina ng babae, ang sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, ay balang araw ay kanilang pahihintulutan na nasirain ang Sabbath sapagkat ang marriage at Sabbath is a twin institution. Kambal na institusyon at hindi pwedeng paghiwalayin. Pag sinira mo ang isa, siguradong sisirain mo ang isa. Kaya, maliwanag ng sabi ng Signs of the Times, February 1884, the marriage and the Sabbath had their origin, twin institution for the glory of God and the benefit of humanity. There were two institutions founded in Eden that were not lost in the fall. Mayroon dalawang institusyon, kambal na institusyon na hindi nawala sa pagkakasala ng tao. Nagpatuloy. Sabi dito, the Sabbath and the marriage relation, ang Sabado at ang pag-aasawa. These were carried by men beyond the gates of paradise. He who loves and observes the Sabbath and maintain the purity of the marriage institution, thereby proves himself the friend of man and the friend of God. Sino man nagdala nito sa kadalisayan ng Sabbath at ng pag-aasawa,
Sila ay kaibigan ng tao at kaibigan ng Panginoon. Ibig sabihin, pag sinira mo ito, hindi ka kaibigan ng Panginoon. Ano po? Hindi ka kaibigan. He would be, by precept or example, lessen the obligation of the sacred institution, is the enemy of both God and man, and is using his influence in his God-given talent to bring in the state of confusion and moral corruption. Yun pala mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga leader natin na nagsusulong ng women's ordination, hindi lamang sila hindi kaibigan ng Panginoon, but pinapagamit nila ang kanilang talento kay Satanas upang magdala sa loob ng iglesia natin ng kalituhan at pagkurap. Pagsira, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay nakakatakot. Hindi ito nagbago, mga kapatid. Ang sabi diyan, since the founders of the Seventh-day Adventist denomination agreed and implemented the principle of the Bible, what is happening among us as a people? Ano ang nangyari sa atin? Sabi ng Great Controversy, page 384, during the lives of the apostle, the church remained comparatively pure. But towards the latter end of the 2nd century, most of the churches assumed a new form. The first simplicity disappeared, and insensibly, as the old disciples retired to their graves, their children, along with new converts, came forward and new modeled the cause. To secure converts, the exalted standards of the Christian faith was lowered, and as the result, a pagan flood flowing into the church carried with its customs, practices, and idols. Has not the same process been repeated in nearly every church, calling itself Protestant? Sabi dito, nung nabubuhay pa ang mga alagad, pinangahawakan nila ang kadilisayan ng turo ng Biblia at ng Panginoon. Subalit, nung sila ay mamatay, ang mga sumunod na henerasyon sa kanila, para lamang makakuha ng tao sa labas, ibinaba ang estandarte. Pinahintulutan ang maraming bagay na hindi pwede. Ang nakakalungkot, yung mga tagalabas na dinala sa laob, dala din nila ang kanilang mga practices of idolatry. Dala-dala nila ang kanilang mga Diyos-Diyusan, ang kanilang pananampalataya, at bumaha ng kalituhan ng paganong practice sa loob ng iglesia. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay nangyari nung si Constantine ay akayin niya yung lahat ng mga Christian sa labas ng iglesia at pinahintulutan niya na dalhin ang kanilang mga pagan gods and idolatry. Bumaha ng paganismo sa loob ng iglesia. At ngayon, ang sabi dito, hindi ba nararanasan natin, nakikita natin sa maraming protestanteng iglesia, maging sa loob ng Seventh-day Adventist? Opo? Ngayon, ano ba ang halimbawa ng Biblia na tinuro sa atin patungkol sa pag-ordina ng babae? Alam niyo po yung kwento ni Miriam. Sabi diyan, what caused Miriam, the sister of Moses, to be stricken with leprosy by God? Ano ang dahilan? Ang sabi po diyan, when Sipora rejoined her husband in the wilderness, she showed that his burdens were wearing away his strength. Sipora, asawa ni Moses, nung sila ay nasa ilang, medyo na napapagod si Moses. Kaya, and she made known her fears to Jethro, who suggested measures for his relief. Ngayon ni Jethro, alam natin ang kwento, na sabi niya, magmimili ka ng 70 elders, at sila ang mag-govern sa mga problema. Yung malaking problema, dalhin mo sa akin. So, at least, hindi ka pagod. Yung 70 elders na pinili ni Moses, ay puro lalaki. Puro lalaki. Ngayon, itong kanyang kapatid na si Miriam, ito ang nangyari. Dahil, here was the chief reason for Miriam's antipathy to Sipora. Smarting under the supposed neglection to herself and Aaron, she regarded the wife of Moses as the cause. Sabi ni Miriam kay Sipora, ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami napili bilang elders. Ikaw ang sumalungat sa kagustuhan ng asawa mo. Pero alam natin sa Biblia na hindi naman siya may pakana noon. Si Jethro. Ano po? Pero sinisin itong si Miriam, si Sipora na kanyang hipag. Kaya ang sabi diyan, concluding that her influence has prevented him from taking them into his counsels. Sabi ni Miriam, ikaw ang nagadlang sa asawa mo para hindi kayo mapabilang sa konsilyo ni Moses. As formerly, had Aaron stood up firmly to the right, he might have checked the evil. Alam ni Aaron
Na hindi yun totoo. Subalit, sabi dito, but instead of showing Miriam the sinfulness of her conduct, he sympathized with her and listened to her words of complaint and thus came to share her jealousy. Alam ni Aaron yung prerogative ni Miriam at the same time ni Sipora, pero instead na sabihin si Miriam na walang kasalanan si Sipora at hindi ka pwede maging elder dahil ako'y babae, nakasimpatya siya sa kanyang kapatid na babae. At ano nangyari? Dahil sa pagnanais ni Miriam na maging elder, i-usurp yung kapangyarihan ng lalaki at siya'y babae. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng ketong. Ano po? Sabi niyan sa tala, kung si Aaron lamang ay nanindigan ng matibay, hindi sana, nakita niya sana ang kasalanan ito. Mga kaibigan, sino ba ngayon ang considered as modern Aaron? Aaron was the priest, high priest. Ngayon, sila yung mga pastor. Kung sila sana ay maninindigan ng matibay, mati-check nila ang kamaliang ito at hindi nila pahintulutan. But what Aaron did, he sympathized with Miriam. What are the pastors doing right now? They are also sympathizing with those erroneous practices of our church. Ito ang nakakalungkot, mga kapatid. And this is the abomination inside our church today. Sabi dito, marami ngayon, kahit ang ating presidente, bakit? Pinahintulutan niya. Dahil takot siya na kasuhan. Takot siya na kasuhan. Kung kasuhan ka? Kung maubos ang pera ng iglesia? As long as you will stand firm in the principles of the Bible rather than the policy of human. Ito ang mahirap, mga kapatid. Sabi sa ating pinag-aralan, many of today's, instead of standing firm, but they will disregard dahil gusto nilang makakuha ng pabor. Ano? Sabi dito, apostasy declining Christianity. And he said, Amos, what sayest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them anymore. Ezekiel 8:6, he said furthermore unto me, Son of man, seest thou what they do? Even the great abomination that the house of Israel committed here, that I should go far off from my sanctuary. But turn thee yet again, and thou shalt see greater abomination. Ito po, mga kapatid, kung babasahin natin mula sa uno ng talatang ito, ipinakita kay Ezekiel ang abomination, ang kasuklam-suklam na practices ng Israelitas noon. At alam natin, mga kapatid, na sa versikulo 16, ang sabi sa kanya ng Panginoon, sige, pumasok ka pa sa sanctuaryo at makikita mo ang masigit pang abomination. At nung pumasok siya, ito ang nakita niya. May 25. Behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were 25 men with their backs towards the temple of the Lord and their faces towards the east, and they worship the sun towards the east. Ito ang nangyari sa atin ngayon. Opo. Marami sa mga kapatid natin ngayon, ang sabi sa pinag-aralan natin dati, who are in responsible position, instead of worshiping towards the altar, they are facing the east, worshiping the sun. Why? Because they want favor from the Lord. Ito ang nakakalungkot, mga kapatid. Ang sabi diyan, what was predicted to happen before the destruction. Kasi kung babasahin niyo po ang kasunod talata niyan, sabi ng Panginoon ay lilipulin niya sila. They will destroy them. Destruction. Ano ang cause ng destruction na pwedeng mangyari kahit sa ating kapanahonan ngayon? Ang sabi ng Isaiah 3:12, as for my people, children are their oppressor, and women rule over them. O my people, they which lead the cause thee to err, and destroy the way of the past. Ano po ang cause ng destruction? Women rule over men.
So, nakakalungkot mga kapatid. No? Sabi kanina, sino man na sumira nitong marriage order ay pwedeng sirain ang twin institution na ito, which is Sabbath. Totoo kaya ito? Ang sabi ng Review and Herald, March 18, 1884, the Lord has a controversy with His professed people in these last days. In this controversy, men in responsible position will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. Mga tao na nasa posisyon, sabi dito, ay gagawa ng salungat. They will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but they will try to keep it from others by burying it beneath the rubbish of custom and tradition. Hindi lang nila ipapangilin ng Sabado, kundi itatago nila ito. In churches and in large gatherings in open air, ministers will urge upon the people the necessity of keeping the first day of the week. No? Hindi lang nila papangilin, kundi sa mga malaking pagpupulong, ang mga ministro ay magsusulong at pipilitin ang mga kapatiran na ipangilin ang linggo. Kaya sabi kanina, leaders who pursue the change of marriage order by ordaining women will also soon destroy the twin institution which is Sabbath. This will happen. Kasi ito ay sinabi ng ating propeta. Nakita niya sa kanyang pangitain na ito ay darating. Opo. Sabi ng Great Controversy, page 460, whatever may be their profession, it is only those are word servers at heart that act from policy rather than principle religious things. We should choose the right because it is right and leave the consequence to God. Ito ang dapat. Opo. Sabi ito, policy lang yung women ordination. Dapat gawin natin kung ano ang tama. Kahit tayo'y kasalubong ng mga banta o ng mga pag-akusa ng mga kaso, basta yun ang tama. Huwag nating pahintulutan na i-govern tayo ng human policy at sirain natin ang prinsipyo ng Biblia at ng Panginoon. Ang sabi diyan, those who are controlled by policy rather by principle are not to be trusted. Yung mga tao na sumusunod sa policy kaysa sa prinsipyo ng Biblia ay hindi dapat pagkatiwalaan. Hindi dapat pagkatiwalaan. Ngayon mga kapatid, ang iba nating leader, naniniwala dito, dapat ba natin silang pagkatiwalaan? Matagal na panahon. Minsan, ang iba sa kanila, iniidolo natin. Magaling. Pero ano sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Sila ay sumusulong ng women's ordination. Ang sabi ko, hindi sila dapat pagkatiwalaan. They will pervert the truth, conceal facts, and construe the words of others to mean that which was never intended. Pipilipitin ang katotohanan at itatago ang mga totoong bagay. They will employ flattering words, while the poison of asp is under their tongue. He who does not earnestly seek the divine guidance will be deceived by their smooth words and their artful plans. No? Yung mga hindi nagbabantay, hindi nag-aaral, ay madadayaan ng kanilang matatamis na pananalita at mga panlinlang na mga dila. At hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Ang sabi mga kapatid ni George Knight, sabi niya, none of many studies that have been done can find where it is forbidden to ordain women. Alam niyo mga kapatid, ang General Conference, bago ito nangyari, pumili sila ng mga tao. Tao pinili ng mga pastors, mga doctors, mga theologians, ganito. At sila ay binigyan ng panahon para pag-aralan kung dapat bang iordina o hindi ang babae. At ang sabi ni George Knight, sa pag-aaral, wala silang nasumpungan sa Biblia na hindi pwedeng ordinahan ang babae. Subalit kanina mga kapatid, sa binasa nating talata, maliwanag na ang Biblia, kahit si James White ay sinasabi niya na wala sa Biblia na inordinahan ang babae, neither na dapat din nating ituro ito. Tapos ang sabi ng lalaking ito, wala siya nakita. Ito ang mga tao na dapat hindi pagkatiwalaan. Sabi niya, I believe the majority of our church members are willing to follow scriptures, but study after study that demonstrated that you cannot prove it is wrong to ordain women in scriptures. Sabi niya, marami sa atin mga kapatiran ang gustong sundin ng kautusan o ang Biblia. Subalit,
sa pag-aaral hanggang sa ilang pag-aaral ay napatunayan na hindi masama ang mag-ordina ng babae. The end result might be that Pastor Wilson may not only shoot himself at the foot but advantage in the foot. Madadaya ang kanilang smooth words. Sabi niya, in the past, we have contrasted Catholicism with Adventism. Acting like the Catholic Church would mean excommunicating large sectors of the Church on non-biblical issues, as Ellen White says. The very beginning of the Great Apostasy was in seeking to supplement the authority of God by that of the Church. Rome began by enjoining what God has not forbidden, and that ended by forbidding what had implicitly enjoined. So yes, if the General Conference wants to act like the medieval church, then we can compare them. At ang sabi niya, here is the best way forward. As a church, we realize that if we desire unity, it must be based upon the Bible, Christian love, and authority of Scripture, and not to make big issues over non-biblical topics. Sabi niya, itong pag-ordina ng babae, hindi naman ito biblical issue. Hindi ito biblical issue. Huwag natin itong bigyan ng masyadong malalim na pagkahulugan at pagtalunan natin. We need to focus on things which are central, our message and our mission. Sabi niya, mag-focus lang tayo dun sa mission natin at mensahe natin. Ano po? Doon lang tayo focus. Itong pag-ordina ng babae, non-biblical issue, maliit na bagay lang. Huwag natin pansinin. Pagbigyan na natin. Bakit natin pagtatalong itong non-biblical issue? So pagkasabi niya kanina, sa pag-aaral, wala namang ebidensya na mali sa Biblia ang mag-ordina ng babae. Ano po sabi niya dito? Maging ito. Sabi ko nga, marami sa atin ang leader natin, iniidolo natin. Pero anong sabi niya? Ito ang sabi ni Mark Finley. Whatever your viewpoint is on the ordination of women, whether you are convicted on one side or the question or the other, sabi niya, ano man ang iyong pananaw, marahil ikaw ay doon sa kabila na hindi pwede, o dito sa kabila na pwede. Sabi niya, there comes a point when you do not tear the body of Christ apart. Sabi niya, ano man ang iyong paninindigan, darating sa mundo na hindi mo dapat sirain ang bayan ng Diyos. Finley said, referring to the church, he added, there comes a point where you say, we will accept the decision of the corporate body, namely the General Conference session, and whatever my personal view is on, that no matter how I believe I am right, I have come to the conclusion that I will accept as God's will whatever decision votes and move on with our mission. Sabi niya, ano ang sabi ni Mark Finley? Sabi niya, ano man ang aking pananaw dito, kahit pa sa tingin ko tama ako, subalit kailangan tayong dumating sa punto na hindi natin pwedeng salungatin ang ating general na konferensya. Mali ka man sa tama, kailangan magpasakop ka sa kanila. Ito ang sabi niya. At tayo ay magsulong. Ibig sabihin, pabor ka man sa hindi, kailangan sumang-ayon ka para lamang di masira. Subalit ang nakakatakot mga kapatid, ang totoo, marami sa kanila ang tatahimik na lang marahil dahil ayaw mawalan ng trabaho. Sapagkat kung totoo ang iyong profession, that you are a watchman in the house of in Zion, kung alam mong tama ka, maninindigan ka. Alam niyo mga kapatid, marami sa kanila ang takot matulad kay M.L. Andresen. Pastor M.L. Andresen. Tingnan niyo po ang kwento. Saliksikin niyo ang nangyari kay Pastor M.L. Andresen noong 1950s. Sinulungat niya ang paglabas ng question on doctrines. Dahil ito ay mali. Ano ang ginawa sa kanya? Tinanggalan siya ng credentials as pastors at tinanggalan siya ng trabaho. Ibinalik lang nung patay na siya. Marami sa ating mga pastor ang ganito. Manahimik na lang, kahit tama ang pinaninindigan, ay magpailalim na lang sa pamunuan dahil para manatili lamang sa kanilang posisyon. Para di mawalan ng trabaho. Mga kapatid, ito ang nakakalungkot. Ang sabi sa pinag-aratan ng dati, they are dumb dogs who are afraid to bark. They are after their position than keeping the sheep. Yan ang totoo mga kapatid, sabi ni Ellen White. Nakakalungkot. Sabihin nila, kung ano ang desisyon ng corporate body, doon tayo, sa karamihan. Subalit ano po ang sabi ng Exodus 23:2? Thou shalt not follow a multitude to do evil. Huwag kang sumunod o gumaya sa nakakarami kung gagawa ng kasalanan. Ano po?
Kung ang corporate body's decision is according to the principle of God, then you have to follow. But, if the corporate body's decision is against the principle of God, you have to stand for the right to the heavens fall. Kaya yun ang sabi ng education eh. The greatest want of the world is the want of man. Men who will not be bought or sold. Men who train their innermost soul are honest. Like the needle to the pole. Na kahit balik ta rin ka, North Pole ka kahit sa tama ka. Who will stand for the right to the heavens fall? Nasaan sila ngayon? Nasaan ang mga taong yan, mga kaibigan, mga kapatid? Ilan ba sa mga pastor natin ang nagbabahagi ng ganitong mensahe ngayon? Hindi ko po minamalaki ang aking sarili. Pero ito ibabala ito sa bayan ng Diyos. I am not tearing down the body of Christ, but I am building it. Dahil ngayon, mga kapatid, if this is an abomination, at tayo ay sumang-ayon, tayo ay kasama sa kasalanan nila. If the multitude will do evil, and you will follow the multitude, kasama ka sa kasalanan nila. Ano ang sabi ni Elder Ted Wilson dito? Ito po ay labas ng Adventist Today, October 3, 2017. Elder Ted Wilson came to the microphone to remind the San Antonio delegates that the vote did not disallow women's commissioning or ordaining women as local elders. Alam niyo po, kung maalala niyo, si Pilato, sinabihan siya ng kanyang asawa, itong si Jesus, inosente to, walang kasalanan. Subalit, natakot si Pilato, nabalikan siya ng mga tao. Anong ginawa niya? Naghugas siya ng kamay at dinala sa butuhan. Ito ang ginawa ni Ted Wilson para siyang Pilato. Alam niyo po ba? Alam niya marahil dahil ang sabi niya kanina sa una pa lang, yung ginawa niyong eleksyon hindi niyang kikilalanin ng General Conference. Subalit natakot siyang kasuhan. Anong ginawa niya? Naghugas siya ng kamay at dinala niya sa butuhan. Sino ba sa inyo ang pabor na i-ordain ang babae? Sino ang hindi? Pinagbutuhan ng 2015 session. Ano ang ibig sabihin nun? At ngayon sabi niya, the vote did not disallow women's or commissioning or ordaining women as a local leaders. Bakit? Ang nanalo noon yung no. Na hindi pwedeng ordinahan ang babae. Bagaman no, sabi niya, hindi pa rin ito nag-disallow sa kanila para i-ordain. Ano po? Dahil takot siya eh. Pilato. Ito ba ang leader na dapat nating tiwalaan? Sabi kanina, those who are working on policy rather than the principles of God are people that cannot be trusted, sabi kanina ni Ellen White. Hindi ko siya sinasaraan si Ted Wilson. Pero mga kapatid, hindi ito salita na galing sa akin. I am just reading and contextualizing ang sinasabi dyan. Binabasa ko mga kapatid ang katotohanan. Kayo ang maghusga. Kayo ang magpasya para sa sarili niyo. Sabi niya, as for the other interpretation, it's true that Union Conference approved ordination in their territory, but the General Conference says those decisions are made under their policies. The Union Conference that ordained female pastors have held on to the interpretation that ordination belongs to them, not to the Great Conference. Remember, though, that most people in San Antonio were quite sure they were voting on women's ordination, not on who gets to decide, despite that being what the motion actually said. Sabi niya, okay, dahil kung sa konferensya nyo, ipalagay nyo na pwede, polisiyan yon. Kung sa inyo, hindi pwede, hindi rin sa inyo. Nasaan na ang pagkakaisa natin? Sabi ng Panginoon, panalangin niya, na ang kanyang bayan ay magkaisa. Tapos siya, hinahati niya, nasaan ang pagkakaisa natin? Dapat isa lang ating desisyon, kung hindi, kung oo. Hindi yung, sabi niya, kung sa conference nyo pwede, mag-ordina, bahala kayo sa policy nyo. Kung sa inyong palagay nyo hindi, di hindi. Mga kapatid, hugas kamay. Is he the modern Pilate? Saan ba ito nag-ugat, mga kapatid? Saan ito nag-ugat? So ito ay palabas ng Advent Messenger, June 22. Feminism, economism, LGBT agenda when Seventh-day Adventists participate in their own demise. Why would we align ourselves with anti-biblical movement? One would think that the Seventh-day Adventists would resist the social upheaval of the LGBT agenda, feminism, and ecumenism. These godless liberal movements are determined to destroy Adventism
Instead of standing against this assault of faith, feeble leaders would rather join the chorus of the anti-religious revolution. Sabi niya, tayo mga Adventista, bakit tayo makikisangkot at makikisama dito sa kilusang ito na ang kanilang pakay ay sirain ang Adventista? Pero ang mahirap, yung Adventista, sumali sa kanila. Sabi dyan, A Year of Interreligious Observatory and Violence Against Women. Ito ay palabas ng Notice Adventiste, May 6, 2020. A little year ago, the OIVD, the Interreligious Observatory on Violence Against Women, was born in Bologna. On that occasion, 22 women of various religious traditions, evangelicals, Christians, Catholic, Orthodox, Jewish, Islamic, Hindu, and Buddhist, meet to sign a memorandum of understanding and create a network of people increasingly aware of the issues. So, ito ay pinasimulan ng mga kababaihan galing sa iba-ibang religious tradition. Evangelicals, Christian, Catholic, Orthodox, Jewish, Islamic, Hindu, and Buddhist. Nagkasundo sila para mag-akay pa ng marami para isulong itong pagkakaisa. Ano po? At ang sabi dyan, in a society attentive to people's rights, the difference in treatment between men and women is no longer tolerable. Ano? Sabi nila, itong pagtrato sa lalaki at babae na hindi sila pantay ay hindi na ito tolerable. Hindi na ito dapat pagbigyan. Ano po? Ang kanilang pakay ay magkaroon ng equality, gender equality. Dahil lang sabi nila, yung mga ginagawa ng lalaki, ginagawa ng babae ngayon. Ano po? Yung trabaho ng lalaki, trabaho ng babae. So what is the difference? So yung posisyon ng babae, pwedeng kunin ng posisyon ng babae. If we are ordaining men, we can ordain women also. Sabi nila. A difference often masked by ideologies that the patriarchal order has shaped and transmitted. Tandaan niyo po itong patriarchal na ito. Ito ang gusto nilang sirain. It is necessary to identify ways of mutual recognition respecting the various identities. Religious faiths can make a fundamental contribution of rebalancing gender relation. Tanda po natin yung patriarchal. Ang sabi dyan, they are in lockstep with the LGBT movement. The OIVD also speaks highly of the feminist resistance movement of Italy on website. This is the movement that is dedicated to ending the patriarchy, a system in which men hold primary position as in the church. So itong kilusan na ito, na kung saan inaniban ng Seventh-day Adventist women's, ang number 1 na pakay ay tapusin ang patriarchy. Ano po? Na kung saan, lalaki lamang ang umahawak ng posisyon maging sa simbahan. Ano ba itong patriarchy? Sabi dito, we are indeed Buddhist, Hindu, Jewish, Christian, Pentecostal, Lutheran, Adventist, Methodist, Waldensian, Baptist, Orthodox, and Catholics. Kasama na yung Adventist dito. Ano po? Dito? And Muslims, during the ceremony in which we were born in the world with a loud and official voice, its woman of the constituent group made a symbolic gestures. She delivered her unique color flowers to a girl who collected them with bitter grace. With a gesture we united in polychrome bouquet of flowers, our desires for peace and justice, and we gave them to her who was the body of our beings, who are different and will talk to each other, starting from the other own diversity in desire to give the body to a living practice of feminist theology of interreligious dialogue. Sino ang may pakana nito, mga kapatid? Walang iba, kundi itong mga Jesuits. The Interreligious Observation of Violence Against Women, which is presented today at the John the 23rd Foundation to Religious Science has its roots on this ground. Biruin niyo po, mga kapatid. Sino ang may pakana? Itong mga kaaway ng Diyos. Pero yung Adventista, nakisangkot. At ang gustong sirain, yung patriarchal order. Ano ba ang patriarchal order? Sabi dito, mga kapatid, ng prophets, patriarchs and prophets, in early times, the father was the ruler and priest of his own family, and he exercised authority over his children, even after they had families of their own. Sabi doon, sa noong unang panahon, ang ama ang nagtatayong pari ng pamilya, at siya ang nag-ehersisyo ng kanyang otoridad, maging ang mga anak niya ay may pamilya na. Habang buhay pa siya, his descendants were taught to look up to him as their head in both religious and secular matters. Nakatingin ng pamilya sa ama bilang ulo sa secular and religious matters. The patriarchal system of government, Abraham endeavored to perpetuate as it tended to preserve the knowledge of God.
Itong patriarchal, mga kapatid, ay pinasimulan ni Abraham. Sino ba si Abraham? The father of faith, the friend of God. At itong patriarchal system, ang sabi nito, ay upang ipreserba ang pagkaalam sa Panginoon. Number one, the reason of the patriarchal. Number two, to bind the members of the household together, to bind, para itali, pagkaisa, in order to build up barrier against idolatry, para hadlangan ang idolatry, ang pagiging pagsama sa Diyos-Diyusan, hadlang ng patriarchal. Sabi dito, Abraham sought to every means in his power to guard the inmates of his encampment against mingling with the heathen. Yung patriarchal system ay pagbabantay upang babalaan yung kanyang masasakupan na hindi pwedeng makihalubilo, makisangkot sa mga karatig na lugar. Ibig sabihin, hindi pwedeng makisangkot sa mga grupo ng tao na hindi maka-Diyos. Like this OIVD. Ito yung patriarchal. Sabi dito, in witnessing their idolatrous practices, for he knew that familiarity with evil would insensibly corrupt their principle. Dahil pag nakisilimuha sila doon, sisirain ang kanilang prinsipyo patungkol sa Diyos. The greatest care was exercised to shut out every form of false religion. Ano po? Para itaboy ang lahat ng maling relihiyon sa loob ng tahanan. At ano po ang sabi kanina, itong OIVD, na sinangkutan ng Adventista, ang kanilang pakayano, sirain itong patriarchal system. Nakita niyo po? Patriarchal system is the system that was ordained by God from Abraham downward. Subalit ngayon, dahil sa kaaway, sinira ito sa pagsulong ng pag-uordina ng babae para sirain ang order of marriage. At pag sinira nila ito, sisirain nila ang order of Sabbath, mga kapatid. O, ang sabi dyan, it was a wise arrangement, patriarchal, which God Himself has made. O, maliwanag. Ang patriarchal system ay ginawa mismo ng ating Panginoon. Pag sinira mo ang sistemang ito, hindi lang sinisira mo ang sistema, kundi sinisira mo ang Diyos. Ikaw ay laban sa Diyos. Kinukontra mo ang kapangyarihan ng Panginoon. And you will be like Eve, who wants to have this usurping enlightenment. You will be like gods, mga kapatid. Ito ay abomination sa harap ng Panginoon. Sabi ito, to cut off His people so far as possible from connection with the heathen. Tutulin ang ugnayan natin sa mga hindi mananampalataya. Pero bakit tayo mismo ang umaabot ng ating kamay sa kanila? Yung tinatawag na ecumenism. Putulin ang ating ugnayan sa kanila. Hindi pwede. Pero bakit tayo mismo ang lumalapit sa kanila at magpag-ugnayan? Sabi dito, making them a people dwelling alone and not reckoned among the nation. He had separated Abraham from his idolatrous kindred, that the patriarch might train and educate his family apart from seductive influence which would have surrounded them in Mesopotamia, and that the true faith might be preserved in its purity by his descendants from generation to generation. Mga kapatid, kung ating ipagpapatuloy ang ating course ngayon, na tayo mismo ang makipag-ugnayan sa kanila at may influensyan tayo, anong pananampalataya ang iiwan natin sa susunod na henerasyon? Wala na, mga kapatid. Mawawala ang Adventism. Nakakalungkot, nakakatakot. Ito po ba, mga kapatid, ay okay lang sa atin? Hahayaan na lang ba natin na? O sila naman yan. Pwede na mag-ordain. Kasi, sabi ng presidente natin, pwede mag-ordain eh. Kasi siyempre, general conference yan. Pamunuan natin yan. Alam niyo, mga kapatid, kung gusto nyo matatakan, ito ang kondisyon. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abomination that be done in the midst thereof. Sino ang tatatakan? Yung umiiyak. Yung nagbubundong hininga dahil nakikita nila ang abomination sa gitna ng bayan ng Diyos. Kayo, mga kapatid, nakikita nyo ba ito bilang abomination? Are you sighing and crying because of this? Because if you do, kayo ay masasama sa tatatakan. Pero pag hindi,
kapag nagkibit-balikat lang tayo, winalang bahala lang ito, hindi tayo kasama sa tatakan ng Panginoon. This is one of the abomination in the midst of God's people today. Itong women's ordination ay pagsira sa sistema ng Panginoon, sa order niya, at sa Kanya mismo. Ang leader natin ay pataliwas sa kalooban ng Panginoon. Ano ang ginagawa natin? Ano ang gagawin natin? Mananahimik na lang ba tayo? Ibig sabihin, mga kapatid ng sigh and cry, they are not happy with this. They are not happy. Ang sabi ng Isaiah 58:1, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, in the house of Jacob their sins. Ito ang gawain natin. Hindi tayo pwede manahimik, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi tayo pwede manahimik. At ipagwalang bahala na lang ito. Sapagkat ang panawagan ng Panginoon, cry aloud, spare not. Wala kang dapat palampasin. Umiyak ka, manawagan ka. Ipakita mo sa bayan ng Diyos ang kanilang kasalanan upang sila ay makapagsisi, upang sila ay magkamit ng pagpapatawad, upang magkaroon ng kabaguhan sa bayan ng Diyos, at tayong lahat ay matatakan ng Panginoon. Ito saan ang ating nahangarin, ito saan ang ating nananais. Ang sabi, mga kapatid, ng Testimonies, Volume 5, page 210. In the time when His wrath shall go forth in judgment, these humble, devoted followers of Christ will be distinguished from the rest of the world by their soul anguish is expressed in lamentation, weeping, reproof, and warning, while others try to throw a cloak over the existing evil. Sa huling panahon, mga kapatid, sa paghuhukom ng Panginoon, ang sabi niya ni Ellen White, itong may mga pagpapakumbaba, itong itinatalaga ang kanilang buhay, mga tagasunod ng Panginoon na tunay, ay makikilala sila kaysa sa doon sa mga nasa sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang kanilang pagdalamhati ay maipapakita sa kanilang pag-iyak, sa kanilang kapighatian, sa kanilang kalungkutan, dahil sa kasalanan sa loob ng Israel. Habang ang iba, ang sabi dyan, while others are throwing cloak, pag sinabing cloak, balabal, tinatakpan lang nila ang mali. Ilan sa mga pastor natin ngayon, hindi ko naman ilalahat, hindi ito dahil may sama ako ng loob sa mga pastor. Ito isang katanungan. Ilan ba sa mga pastor natin, sa pastor ng inyong simbahan, ang naririnig nyo na magtalakay nito? Are they opening the sins of the house of Jacob? Or are they throwing a cloak to cover the sins? At manahimik lang. Mga kapatid, ito ba ang gusto natin? Sabi dyan, and excuse the great wickedness everywhere prevalent. Those who have zeal for God's honor and love for souls will not hold their peace. Yung may pagmamalasakit sa kaluluwa ay hindi pwedeng pigilan at sila'y manahimik. Kaya alam niyo po, mga kapatid, totoo lang, hindi naman lahat, but most of those who are presenting this are in the independent ministry. Pero yung pinapasahod ng denominasyon natin, they are afraid. They are dumb dogs who are afraid to bark. They are covering these sins with cloak dahil ayaw nilang mawala ng trabaho marahil at magaya kay Im.L. Andresen. Sabi dyan, the righteous souls are vexed day by day with the unholy works and conversation of the unrighteous. They are powerless to stop the rushing torrent of iniquity, and hence they are filled with grief and alarm. They mourn before God to see religion despised in every homes of those who have had the great light. Sila'y nagdadalamhati dahil nakikita nila na ang katotohanan ay inuyurakan sa tahanan na may hawak nito. Nalulungkot dahil yung katotohanan na galing sa Biblia ay binabaliko ng ating mismong mga leader sa ating tahanan, sa ating iglesia. They lament and afflict their souls because pride, avarice, selfishness, deception of almost every kind are in the church. Deception. The Spirit of God, which prompt to reproof, is trampled underfoot. While the servants of Satan triumph, God is dishonored, the truth made of none effect. That last who do not feel grief over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. Kumusta tayo, mga kapatid? Kayo ba ay kasama dyan? O kayo din ay nalulungkot sa kasalanan ito?
Dahil ang sabi dito, yung mga tao na hindi man lang napipighati sa kalagayan ng kanilang kaluluwa, sa kanilang kasalanan at ang kalagayan ng kapwa nila, walang pakialam sa kanilang kalagayan, okay lang. Basta isipin nila, ako naman ay Adventist at ang aking pangalan ay nakalista sa church book. It's okay. Mga kapatid, pag ito ang kalagayan mo, ang sabi dyan, they will be left without the seal of God. Hindi sila tatanggap ng tatak. Mga kapatid, mga kaibigan, ito na ang panahon para tayo manindigan sa katotohanan. Kaya tayo tinawag na protestante because we protest against the wrongs. Kahit sa loob ng iglesia, we must be a true Protestant. Protest against the wrong. Lament, mourn over the sins of Israel in the house of Jacob. Mga kapatid, ito ang panawagan ng Diyos. Ito inyong hangarin. Ating sama-samang itayo ang bayan ng Diyos. Tumindig tayo sa katotohanan at lumakad tayo ng patuloy sa daan ng kaligtasan. Ama naming banal, maraming salamat po dahil minsan pang binuksan niyo sa amin ang inyong pagliligtas at pagpapala upang ipakita sa amin ang aming kasalanan, ang abomination sa gitna namin, at isa doon ang pagpapahintulot ng aming mga ibang leader para ordinahan ang babae na ito ay taliwa sa iyong kalooban. Sana may magawa kami, Panginoon, upang pundrahin ito at laban ito dahil hindi ito ang iyong panukala sa bayan mo. Panginoon, pagpalain kami at bigyan kami ng tapang, lakas ng loob upang manindigan sa tama anuman ang maging konsekwensya sa aming mga sarili. Mahan kami Diyos ng patuloy at gabayan kami ng Banal Espiritu. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Hesus. Minsan pang, purihin natin at pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo ay binigyan muli ng isang pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang katotohanan na magdadala sa atin sa tunay na daan ng kaligtasan. Maraming salamat po muli at ating pasalamatan muli ang ating kasama si Brother Jared sa technical side at ang pagpapala nawa ng langit ang sumaatin sa oras na ito.